Pagkatungtong nina Yuan sa isa sa mga kampo ng Olympus ay agad ang mga itong napalaban. Sinubukan silang pigilan ng mga players na kabilang sa mga taga-Olympus pero lahat ng mga ito ay isa-isang pinabagsak nina Yuan at Arthur. Kinakabahan ang isang tagabantay na player na nakasuot ng pang-priest na damit habang naghahanap kung nasaan na ang dalawang lalaki na sumugod sa kanila. Mas lalo pa itong kinabahan nang may marinig itong boses. Nagtanong ang nagsalita sa kinakabahang tagabantay kung saan ba raw ito nakatingin. Biglang sumulpot ang bida natin na si Kim Yuan at sinipa ng malakas ang natitirang tagabantay sa pinakabungad ng templo. Mabilis nilang tinalo ni Arthur ang lahat ng mga players na humarang sa kanilang dinaraanan. Pagkatumba ng huling nagbabantay ay dumiretso na ng pag-akyat sina Yuan at Arthur. Agad na naalarma ang iba pang mga players at rankers na nagbabantay sa ibang parte ng templo. Nagtipon-tipon ang mga ito upang sama-samang harapin ang mga nanggugulo sa kanila. Nakaramdam ng takot ang mga player na tagasunod ng Olympus noong makita ng mga ito na mabilis lang na pinapatumba ng dalawang lalaki ang kanilang mga kasamahan. Habang natatakot ang mga ito ay sinabi ni Yuan na talagang maperang araw ang Olympus. Nagawa nga raw nilang magpatayo ng ganoon kagandang lugar para lamang sa isang walang hiya na halos babago pa lamang naging isang high ranker. Binanggit rin ni Yuan na ang may-ari nga raw pala ng lugar na ito ay ang anak ni Zeus at Hera, talagang ipinanganak nga raw ito na may gintong kutsara sa kanyang bibig. Ikinagalit naman ng mga tagasunod ng Olympus ang kalapastanganan na ginagawa ni Yuan. Sinabi ng mga ito na ano nga raw ang karapatan ni Yuan para pagsalitaan ng masama ang kanilang mga Panginoon. Nagtanong din ang mga tagabantay kung sino ba raw ang dalawang ito. Sumagot naman si Yuan na kung ayaw raw ng mga ito na mapahiya ang kanilang master ay sabihin daw ng mga ito sa nakakataas ang kanyang sasabihin. Sinabi ng ating bida na ipaalam nga raw ng mga ito na naroon si Kim Yuan at hinahaman nito ang ruler of war and combat na si Ares para sa isang labanan. May isang trono ang nakalagay sa pinakaitaas ng 100 baitang ng hagdan. Nakaupo sa tronong ito ang isang lalaki na nagbababad sa sikat ng araw habang nakasuot ng baluti na may mga palamuti na ginto. Nagambala ang lalaking ito sa kanyang pagpapahinga noong makarinig ito ng ingay mula sa labas. Nagtataka naman ang mga tagasunod nitong ranker kung ano ang sinasabi ng kanilang Panginoon dahil wala naman daw silang naririnig. Pagkasabi ng Panginoon ng mga ito na nakakarinig daw siya ng mga tunog ng nagsasalpukang sandata at pagdanak ng dugo, ay eksakto namang nasira ang isang malaking pinto noong may bigla na lang umatake sa nagbabantay nito. Napatayo sa kanyang kinauupuan ang kinikilalang ruler of war and combat at ang high ranker na si Ares at nagtanong kung sino raw ang mga nanggugulong ito. Sumagot ang kababangon pa lang na tagabantay na sinugod daw sila ni Kim Yuan. Napaisip naman si Ares na parang ilang beses na niya raw itong narinig at parang pamilyar sa kanya ang pangalan na ito. Bago pa man matapos ng tagabantay ang sinasabi nito na hinahaman daw ni Yuan si Ares ay may bigla namang umatake sa kanya. Inatake na pala ito ni Arthur gamit ang kanyang espada. Nakilala naman ng mga ranker na tagasunod ni Ares na si Arthur ito dahil sa Ice Mana attribute ng gamit nitong Excalibur. Napapaisip sila kung paghamon ba raw ito mula sa Round Table. Nag-alala rin ang mga ranker na ito kung naroon rin daw ba ang mga taga-Asgard. Sinabihan naman ni Ares ang mga tagasunod nito na pagmasdan daw nilang mabuti si Arthur. Isa na nga raw ito ngayong undead. At dahil nga raw isa na itong undead, maaari na raw nilang isipin na wala itong kaugnayan sa Asgard. Mukhang naroon lang daw ito nang dahil sa isang player na naglalakas-lakasan ng loob. Pagkarating ni Yuan ay sinabihan nito si Ares na mabuti naman daw at gumagamit ito ng utak kaysa sa iba nitong alagad. Nagustuhan niya nga raw na naiintindihan agad ni Ares kung ano na ang nangyayari doon. Nagsalita mula sa itaas si Ares at sinabi na ito raw pala ang madalas niyang naririnig na si Kim Yuan. Nagtanong din ito kung ayos lang ba raw si Yuan lalo na't napakarami raw rankers ang naroon sa loob kaysa sa labas. Sumagot naman si Yuan na wag na raw nilang isali ang mga walang kwenta. Sinabi rin ito na maglaban na nga raw agad sila ni Ares nang sila lang dalawa. Nainsulto naman ang mga rankers na tagasunod ni Ares sa mga sinabi ni Yuan. Napakayabang na nga raw agad nito gayong isa lamang naman itong player.
Hindi inintindi ni Yuan ang mga nagagalit na ranker at sinabi kay Ares na hindi lang daw siya nagpunta doon para maghamon ng laban. Natawa si Ares at hindi makapaniwala sa narinig niya mula kay Yuan. Sinabi ni Yuan na kung sino man daw sa kanila ang mananalo ay makukuha ang lahat ng pag-aari ng matatalo. Habang paibaba sa hagdan ay sinabi ni Ares na wala naman daw siyang item o anuman na gustong makuha mula kay Yuan. Sumagot naman si Yuan at sinabihan si Ares na mukhang hindi nga raw pala ito ganoong katalino gaya ng mga naririnig niya. Pagkapalabas ni Yuan ng water attribute mana sa kanyang paligid ay sinabi nito kay Ares na siguro naman daw ay naaalala na nito kung ano ang item na hawak niya. Biglang naging seryoso si Ares at naisip na nasa kamay nga raw pala ni Yuan ang Divine Sea Crystal. Sinabi ng isang ranker sa kanyang Panginoon na si Ares na hindi na raw nito kailangan na direkta pang makipaglaban. Sila na nga raw ang bahala sa pipitsuging player na ito. Pinatigil naman ni Ares ang mga tagasunod niyang rankers at ipinaalala ang lagi niyang sinasabi. Tiningnan ni Ares ang ranker na nagsabi sa kanya na sila na raw ang bahala. Sinabihan niya ito na ang pinakaayaw niya raw sa lahat ay ang mga taong nakikialam sa kanyang laban ng walang permiso. Sa takot ng mga ranker sa kanilang Panginoon ay hinayaan na nila itong pumanaog papunta kay Yuan. Habang kinukuha ni Ares ang kanyang mga sandata ay sinabi nito na talagang malaki raw ang tiwala ni Yuan na mananalo siya, dahil nagawa nga raw nitong ipusta ang hawak nitong Stone of the Sea. Sa pagkuha ni Ares sa kanyang medyo maikling spear ay sinabi nito na tinatanggap niya raw ang paghamon sa kanya ni Yuan. Sa pagkuha niya naman ng kanyang espada ay sinabi nito na natural lang naman daw sa isang digmaan o labanan na kuhanin nila ang mga kagamitan ng kanilang tatalunin. Noong maihanda na ni Ares ang spear nito sa kanyang kanang kamay at ang espada nito sa kanyang kaliwang kamay, ay sinabi nito kay Yuan na papatayin niya nga raw ito at kukuhanin ang Stone of the Sea bilang pruweba ng kanyang pagkapanalo. Inihanda rin ni Yuan ang kanyang espada at sinabihan si Arthur na siya na nga raw ang bahala sa sinumang makigulo sa gagawin niyang pakikipaglaban. Sumagot naman si Arthur nang masusunod daw ang ipinag-uutos ni Yuan. Mabilis na sinugod ni Yuan ang high ranker na si Ares. Hindi na rin nakapaghintay si Ares at sinalubong na rin ang paparating na si Yuan. Sinimulan ni Yuan ang kanilang labanan na siya ang agresibo sa pag-atake. Nagawa namang mapigilan ni Ares ang espada ni Yuan gamit ang kanyang dalawang sandata. Gamit ang kanyang espada at sibat ay nagawang mailihis ni Ares ang Edge of Nightfall ni Yuan. Noong mapigilan na niya ang ginawang pag-atake ni Yuan ay naghanda na rin siya upang ipamalas ang kanyang lakas. Magkasabay na inatake ni Ares si Yuan gamit ang dalawa niyang sandata sa kanyang magkabilang kamay. Nagawa rin itong masangga ni Yuan pero napaatras pa rin siya dahil sa lakas ng ginawang pag-atake ni Ares. Habang nagtatamo ng penalty ay nagtanong si Ares kung bakit daw hindi ginagamit ni Yuan ang undead nito, hindi ba raw isa itong necromancer. Sumagot naman si Yuan ang ayos lang daw siya, parang araw siyang nandadaya kapag ginamit niya si Arthur. Binanggit din ni Yuan na mas lalo na raw kung gagamitin niya yung isa dahil talagang napakalakas nito. Matapos sabihin na hindi siya gagamit ng undead ay sinabihan ni Yuan si Ares na wag na raw itong mag-alangan dahil makikipaglaban lang daw siya ng mag-isa. Natawa si Ares sa sinabi ni Yuan na para raw siyang nandaraya kapag gumamit siya ng undead. Sinabi ni Ares na nasobrahan daw yata si Yuan sa kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Agad na sinugod ni Ares ang napaatras niyang si Yuan. Habang inaatake niya ito ay sinasabihan niya si Yuan na wag daw itong mayabang. Mas binilisan pa ni Ares ang mga atake nito pero lahat ng iyon ay nagagawa pa ring masabayan ni Yuan. Nagagawa ito ni Yuan dahil nababasa ng kanyang Cinder Eyes kung saan tatama ang mga pag-atake na ginagawa ni Ares. Biglang inihagis ni Ares ang gamit nitong spear papunta sa direksyon ni Yuan. Nagawa pa ring makaiwas ni Yuan dahil bukod sa kanyang Cinder Eyes ay kasabay niya ring ginagamit ang kanyang skill na Sensory Field. Mabilis na kinuha ni Ares ang inihagis nitong spear habang natatakluban pa ng makapal na usok ang paningin ni Yuan. Pagkakuha niya ng kanyang spear ay bigla namang tumalon si Ares papunta sa bandang itaas ng ating bida, sa pagbagsak nito ay itinutok niya kay Yuan ang gamit niyang espada. Nagdulot ng malaking pagsabog ang pag-atake na ginawa ni Ares. Ngunit tumama lang pala sa sahig ang kanyang sandata.
Habang binubunot nito ang kanyang espada ay bigla na lang nagkaroon ng kulay berdeng liwanag mula sa makapal na usok. Papalapit na pala kay Ares ang umilag na si Yuan. Sa pagsugod nito ay ini-activate niya ang Gigantification kaya nagkaroon ng lakas ng isang higante ang kanyang braso. Pansamantala ring naging strength ang kanyang Constitution stats. Inatake ni Yuan ang kanyang katunggali na si Ares gamit ang kanyang kamao na nababalot ng kapangyarihan ng Gigantification at ng Fragment of Lightning Bolt. Sinalo naman ni Ares ang ginawa nitong pagsuntok gamit ang dalawa niyang sandata. Habang nahihirapang pigilan ang suntok ni Yuan ay naisip ni Ares na napakabigat daw ng ginawa nitong pag-atake dahil sa skill na Gigantification. Bukod pa raw sa Gigantification ay pamilyar rin daw sa kanya ang ginagamit nitong lightning attack. Nung mapansin ni Yuan na parang may iniisip si Ares ay sinabihan niya ito na mukhang hindi raw nito inaasahan ang inilabas niyang kapangyarihan. Hindi na kinaya ni Ares na pigilan ang suntok ni Yuan kaya bahagya siyang napatalsik at napaatras. Habang nangyayari ito ay sinabi ni Yuan na ito nga raw ang kapangyarihan na matagal nang kinaiinggitan ni Ares kay Hargon. Nakaramdam ng matinding galit si Ares sa ginawang pangaasar ni Yuan. Sa galit nito ay hindi na niya alintana kung madadagdagan pa ang natatanggap niyang penalty. Inatake ni Ares si Yuan ng makailang beses habang sumisigaw at sinasabihan si Yuan na manahimik daw ito. Kahit na mas lumakas ang mga pag-atake na ginagawa ni Ares ay nagagawa pa rin itong masangga at maiwasan ni Yuan. Hanggang sa bigla na lang naglabas ng nagkukulay pulang mana si Ares sa gamit niyang sibat. Inatake ni Ares ng napakabilis si Yuan gamit ang kanyang spear. Sa bilis ng pag-atake niyang ito ay nagawa niyang matamaan ang hibla ng buhok ni Yuan. Sa dami ng ginawang pag-atake ni Ares ay ito pa lang ang unang beses na tumama siya sa anumang bahagi ng katawan ng ating bida. Sinabihan ni Yuan si Ares na mukhang nag-iisip na raw ito na mananalo dahil lang sa nadaplisan siya nito ng isang beses. Nagtaka si Ares nang sabihin ni Yuan na dapat daw ay tumitingin din siya sa kanyang itaas. Halos muntikan ng tamaan si Ares ng lightning bolt na iniwan ni Yuan sa ere. Pero isa lang palang set up ang lightning bolt na iyon. Noong makaiwas si Ares ay bigla na lang bumagsak sa nilipatan niyang pwesto ang dalawa pang lightning bolt na iniwan ni Yuan sa itaas. Sa lakas ng skill na lightning bolt ay nagdulot din ito ng malakas na pagsabog noong tamaan nito si Ares. Habang tinitingnan ang posisyon kung saan tinamaan si Ares ay naisip ni Yuan na gumanang araw ang ginawa niyang patibong. Nagulat na lang si Yuan nang marinig niya ang boses ng papalapit na si Ares. Sinabi nito na hindi raw kay Hargon ang kapangyarihan ng lightning dahil sa kanyang ama raw ito. Biglang lumabas si Ares mula sa makapal na usok at inatake na ulit si Yuan. Nasabayan naman ni Yuan ang pag-atras ang pag-atake sa kanya kaya hindi siya nito tinamaan. Habang umaatake ay napangiti si Ares at sinabihan si Yuan na tingin ba raw nito ay gagana sa kanya ang lightning skill gayong nananalaytay sa kanya ang dugo ng kanyang ama. Nagpakawala si Ares ng matinding nagkukulay pulang mana upang pantayan ang mga skill na ginagamit ni Yuan sa pakikipaglaban. Wala na itong pakialam kung saan man tumama ang mga skill at pag-atake na kanyang ginagawa. Nangamba ang mga ranker na naglilingkod kay Ares dahil nadadamay na raw sila sa mga pinapakawalan nitong pag-atake. Nasawi naman ang mga naglilingkod ditong players dahil hindi na nila naiwasan at nakayanan ang kapangyarihan na inilalabas ni Ares. Naisip ng isang ranker sa panig ni Ares na parang hindi raw nakikipaglaban ang kanyang Panginoon sa isang player. Sa nakikita niya nga raw na tindi ng paglalaban ng mga ito ay parang labanan ito sa pagitan ng dalawang high ranker. Sa gitna ng pakikipaglaban ay naisip ni Yuan na wala na nga raw pakialam ang walang hiyang si Ares kung madamay man ang kanyang mga tauhan. Hindi nga raw nababagay dito ang bansag na ruler of war and combat. Ang nakikita niya lang daw kay Ares ay isa itong baliw na parang nasisiraan ng ulo kapag nasa loob ito ng pakikipaglaban. Naisip ng nagwawalang si Ares na hawak at tinataglay nga raw ni Yuan ang Divine Sea Crystal, Gigantification at Cinder Eyes. Maging ang pinakasimbolong skill ng kanyang ama na Lightning Bolt ay tinataglay rin daw ni Yuan. Mas nilakasan pa ni Ares ang kanyang pag-atake kay Yuan. Habang ginagawa niya ito ay iniisip niya na kapag daw napatay niya si Yuan at nakuha ang kahit na isa man lang sa mga skill na hawak nito, baka raw balang araw ay magawa na niyang malampasan ang kanyang ama.
Bigla namang narinig ni Yuan ang boses ni Arthur habang nakikipaglaban ito. Nagtatanong si Arthur kung gaano pa raw siya katagal manunood sa mga pinaggagawa ni Ares. Napatingin si Yuan sa kinatatayuan ni Ares noong humingi ito sa kanya ng pahintulot. Sinabi ni Arthur na sanang araw ay pumayag si Yuan na wakasan na niya ang buhay ni Ares gamit ang sarili niyang kamay kung ganoon lang rin daw ang kanyang gagawin. Naisip ni Yuan na mukhang nagagalit na nga raw si Arthur. Normal lang daw ito lalo na't wala nang iba pa ang mas hihigit kay Arthur kung pag-uusapan ng chivalry. Mukhang hindi na nga raw ito makapagtimpi dahil sa ginagawang pangdadamay ni Ares sa sarili nitong mga tauhan. Nagpakawala si Yuan ng Holy Fire sa gamit niyang espada na Edge of Nightfall. Naisip nito na plano pa naman daw sana niyang tagalan upang makita niya kung hindi pa siya pumupurol sa pakikipaglaban. Pero mukhang kailangan ng araw niya itong tapusin. Nag-alinlangan si Ares at hindi na naituloy ang gagawin nitong pag-atake noong makita nito na naglabas na naman si Yuan ng bagong kapangyarihan. Bigla itong nagtaka nung pagmasdan nito ang malakulay lilang apoy na inilalabas ni Yuan. Napapaisip siya kung bakit daw parang nakita niya ng saglit ang imahe ng kanyang ama. Sinabi ni Yuan na binanggit nga raw ni Ares na hindi gagana sa kanya ang nagliliwanag na lightning bolt dahil kapangyarihan daw ito ng ama niyang si Zeus. Sa pagmulat ng mata ng Kaini ay tinanong ni Yuan si Ares kung paano naman daw kung gamitin niya ang kabaliktaran nitong kapangyarihan. Biglang nagpakawala si Yuan ng napakalakas na kapangyarihan na nababalot ng kadiliman. Nakatanggap si Yuan ng notification na sinasamba raw ng Hell ang King of the Dead. Sa mga puntong ito ay nagsimulang lumabas sa loob ni Yuan ang halos walang hangganang kapangyarihan.